ating Panginoon Diyos to, at kung bakit ipinagkaloob niya yung tinatawag na magandang balita sa lahat ng mga tao sa kapanahunan ito. Bago natin bigyan ng pansin ng mga bagay na ito, mga kapatid at mga kaibigan, ay gusto po natin batiin ang ating mga masusugid na tagapakinig natin, mga kaibigan, mga kapatid sa loob ng iglesia ng ating Panginoon at mga kapitbahay. Ibigay muna natin kay Tonton ang pagbati sa ating mga tagapakinig. Opo, isang masigla at maligayang pagbati po sa inyong lahat, mga nakikinig sa ating programa, mga inaabot ng ating palatuntunan, ang salita ng buhay. At pinakahangad po ng programang ito ay Manila Church of Christ, ang mga pamilyang bumubuo po ng kongregasyon, ang pamilya Santa Maria, ang pamilya Rillo Rasa, pamilya Sonajo, pamilya Castillo, pamilya Saldito, at ang pamilya Cariaga, at yung ibang pamilya pa po na bumubuo dyan. Magandang umaga po sa inyo lahat, at babatiin natin si kapatid na Ronnie Cariaga. Magandang umaga sa iyo, sir. Sana ay nasa mabuting kalaya kayo kasama. Magandang umaga sa inyong lahat dyan, at babatiin natin especially yung ating kaibigan si Alan Beltran dyan po sa Galas, Quezon City. Magandang umaga sa iyo, kaibigan. At sana po ay samahan niyo po kami sa pagtala na gagawin sa umagang ito. Thank you very much, Romy. Gusto mong bumati? Sinong babatiin mo? Sige, go ahead. Magandang umaga sa inyong labi, Manila, at ng lahat ng nasa sakupang ito. Maraming salamat po. Okay, kasama nga yung pagbati sa lahat ng mga kongregasyon dito sa Kalakang, Maynila. At dahil sa dami ninyo ay babatiin na lang namin kayo na tawag na lahat, kayong lahat ay aming binabati. We would like to tell you na we appreciate your support for this program, and sana po ay magkakaroon tayo ng tunay pananalangin at serious na pagtalima sa mga bagay na ating napapakinggan, napapag-aralan sa ating pag-aaral. Ganun din ay batiin po natin ang ating mga kapag-atiran outside Manila na sila po ay nakikinig at nanonood sa pamamagitan ng kanila. Sa ating pagbati ay batiin po natin ang ating mga kapatiran doon sa parte ng Cotabato, doon sa Kidapawan, Cotabato, na nakausap po natin doon si kapatid na Ferdinand Guillermo, Direktor ng Manila Mindanao, Southern Mindanao Bible College doon sa Kidapawan. At lumalawak po ang ating audience na hindi nakikita, bagamat hindi po nakikita, ay patuloy sila na sumusubaybay sa palatuntunan ito, ang salita ng buhay, na sana po ay
Pagpatuloy po ninyo ang inyong pakikinig, pagkikibahagi sa mga aral na ating tinatalakay sa programang ito dito po sa estasyon ng DZXQ. Ronnie, meron kang babatiin, matatapos na kami sa pagbati. Go ahead. Good morning po. Medyo na traffic lamang po tayo. Inyong lingkod ay na traffic lamang po ng kaunti. Binabati po natin ang lahat-lahat ng mga kapatiran natin at gusto lamang po nating ipaalam sa lahat ng mga kabataan, mayroon kaming post-Valentine Day, heart to heart, doon sa Paranaque Church ngayong February 19. After lunch na po, hindi ko kayang pakainin ng mga kabataang ito. Pero sagot na po namin ang snacks. It's going to be a fun day para sa mga kabataan. It's on love and courtship. Wala muna myriads. Okay. Doon sa bagay na yan ay maraming salamat at siguro ito'y paalaala sa lahat ng mga umiibig na itong darating na 14 ng February ay pinagdiriwang ng mga umiibig, yung tinatawag na Valentine's Day. And so siguro sa takdang panahon ay bibigyan din po natin ang paksa tungkol sa pag-ibig, sapagkat dito sa banal na kasulatan ay totoo na at tunay na hindi natin maiwasan na bigyan ng pansin ang pag-ibig, sapagkat sa pamamagitan ng tunay at dakilang pag-ibig, kanya po tayo ay naligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sa umagang ito, mga kapatid at mga kaibigan, sinabi natin noong nakaraang linggo na sana ay yun na yung last na pagtalakay natin dito sa yung mga bagay na kalooban ng Diyos na nakita natin na hindi kinalinugdan ng mga tao, na bagamat sila ay nagsasabi na sila ay mga sumasampalataya sa ating Panginoong Diyos, subalit sa pamamagitan ng kanilang itinuturo, sa pamamagitan ng kanilang ginagawa, nakikita natin maliwanag na ito ay taliwas doon sa nababasa natin sa banal na kasulatan. Ulitin po natin na hindi po ito pagtuligsa sa ating mga kaibigan, sapagkat marami tayong mga kaibigan. Noong isang araw lang na nakipag-usap tayo doon sa ating kaibigan na iba yung kanyang ginagawa, iba yung kanyang sinampalatayanan doon sa nababasa sa banal na aklat ng ating Panginoong Diyos. At dahil dito ay pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral dito, at kung luubin ng ating Panginoong Diyos, ang susunod na kagaya ng aking nasabi sa inyo ay pag-usapan natin ang tungkol sa batas, yung kapanahunan ni Moises at ang ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos, ang kanilang mga purposes at ang kanilang kaibahan. Itong bagay na ito ay napakahalaga sapagkat ito ay nasusulat sa banal na kasulatan at dapat na malaman natin dahil ito ay may kaugnayan sa ating kaligtasan. Noong nakaraang linggo ay binigyan po natin ng pansin na may mga tao sa larangan ng pananampalataya, conscious or not conscious, are doing exactly the opposite of what the Lord is saying in His book, the Bible. Dito sa aklat na makikita natin, kung babasahin po ninyo yung Kapitulo 27 ng Mateo, dito, the whole of the book of Matthew, itong mga kalalakihan who crucified Jesus were so displeased dahil doon sa kanilang pagka-displaced, yung pagkayamot, ika nga, sa ating Panginoong Jesucristo, sa halip na siya ay sampalatayanan, sa halip na siya ay usigin sa mabuting at makabatas na paraan, ano ang kanilang ginawa? Ipinakol siya sa cross doon sa bundok ng Kalbaryo.
Alam niyo, noon pa, kapag ka mayroong sinasabi ang ating Panginoong Jesucristo na hindi po sinasang-ayunan o kaya hindi talaga pinaniniwalaan ng mga tao, sa halip na sila ay magtanong ng maayos, sa halip na sila ay maniwala sapagkat ito na nga yung anak ng Diyos na nagsasabi sa kanila, nayayamot ang mga tao ito, they are happy, and so they have crucified Him afresh. Ito po yung sinasabi doon sa Hebrew Kapitulo 8 sa talatang 6. Dito, yung mga tinatawag na special groups, ito ang kapanahonan na ito, na kagaya ng mga tao ng kapanahonan ng ating Panginoon Hesus, because of the displeasures doon sa mga bagay na itinuturo ng mga tao na naniniwala sa tunay na aral ng ating Panginoon Jesucristo, sila ay nayayamot. Alam niyo, salitang nayayamot kasi, they are not pleased. They are not happy. They are not concerned of the truth, but of their own feelings, of their own thinking, and of their own belief. Gusto kong bigyan natin ng pansin dito sa Genesis Kapitulo 1 sa talatang 1. Doon pa lang sa unang aklat ng Biblia at unang kapitulo at unang versikulo ng Biblia, dito marami ng medyo displeased dito Sino itong mga tao nito? Yung mga tao na hindi naniniwala doon sa ating Panginoong Diyos. Ito yung mga tinatawag na atheist. Ito yung mga tinatawag na mga tao na hindi naniniwala na may Diyos. Marami ang mga theory dyan. Yung sino na yung lalaki who does not believe in the existence of God? Yung si Darwin. Maraming mga libro ang sinulat dito tungkol kay Darwin. Marami din siyang sinabi tungkol sa hindi pagiging existido ng ating Panginoong Diyos. Kanya ito yung isang tao o grupo ng mga tao who are so displeased with God. The Bible says, in the beginning, God, nandun na, sinabi na ng sumulat and inspired by the Holy Spirit that there is a God. There was a God, there is a God, and there is to be God. Even in the future, God exists. Pero itong mga tao na ito, displeased of this teaching, displeased of the existence of God, are teaching otherwise. Sabi nila, wala, hindi totoo yan, walang Diyos. But you cannot deny that God exists because of what Genesis 1:1 says. Yung sumunod na ating nakikita yung mga tinatawag na modernist. Yung mga binabago ang katotohanan. Yung mga nagbabago ng aral na dapat nila sundin. Ito yung mga tao na hindi naniniwala doon sa ating Panginoong Diyos at hindi naniniwala sa banal na kasulatan. But when you read the Bible, itong si Apostol Pablo na noon na hindi rin naniniwala sa mga bagay na kanyang itinuturo na ngayon. Why? Because he listened to God, he believed God, and he obeyed God. And God made him an instrument to declare His will about the Scriptures. Doon sa ikalawang Timoteo, doon sa ikalawang Timoteo Kapitulo 3, doon sa talatang 16 at 17, mababasa po natin dito ang tungkol sa bagay na sinabi ng Apostol Pablo na tayong lahat ay dapat maniwala. Ilapit mo yung Go ahead. Ikalawang Timoteo Kapitulo 3 sa talatang 16 at 17. Ganito po ang ating mababasa. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran,
upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Okay, maliwanag po yan, di po ba? Na itong mga kasulatan na binabasa, yung kababasa lang, hindi po galing sa sino man yan, hindi po galing kanino man yan, galing po sa Diyos sa pamagitan ng paggabay ng Espiritu Santo. Pero yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, yung mga tao na hindi nasisiyan sa pahayag ng Diyos, sasabihin nila, hindi yan salita ng ating Panginoon Diyos. Nabanggit ko rito, noong una, na mayroon akong dala-dala mga bata doon sa ating sasakyan at sinabat tayo ng pulis at sabi niya, Brad, baka manunuko yung mga bata na yan dahil tinuturuan mo ng banal na kasulatan. Ang sabi ko sa kanya, these people will not be your problem in the future. Marami kang magiging problema, yung mga tao na hindi naniniwala sa banal na Biblia. Itong sinasabi po natin, inspired, kinasiyahan po ng Diyos yan. Tingnan natin. Yung pangalawang ating babasahin ay nasa 2 Pedro, Kapitulo 1 sa talatang 21. 2 Peter chapter 1 in verse 21. Anong pangalan mo na? Ivan. Go ahead. Lapit ba? Sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyokan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Okay, sino daw yung mga nagsalita mula sa Diyos? Ang sinasabi na Apostol Pedro rito, si Apostol Pedro ang nagsasabi na yung mga tao ay nangaudyukan, yung salitang nangaudyukan ay kinasihan. They were inspired, they were guided, ginabayan ng Espiritu Santo ang mga tao ito na nagsabi na ito ang salita ng ating Panginoong Diyos. Holy men of God spoke as they were moved. They were guided by the Holy Spirit. And so, ito dapat ay enough to tell us, for us to believe that the Bible is the Word of God. Pero marami nagsasabi, hindi. And dito sinabi, yung binasa ni kapatid na Tonton kanina, if you will notice that, is dito in order for man to be given a complete po yan, that the man of God may be complete, thoroughly furnished unto all good works. 2 Timothy chapter 3 and verse 17. Pero ganun pa man mga kapatid at mga kaibigan, hindi lingid sa inyo na may mga grupo talaga sa larangan ng pananampalataya. And we are not talking about the richness of this group, the popularity of this group, the thousands and millions of their membership. We are not talking about this. Sapagkat itong tatlong bagay natin binanggit, hindi po ito ang panuntunan o panukat ng katotohanan. Ang katotohanan ay nandito sa banal na kasulatan, sapagkat in the final analysis, ito po ang bubuklatin ng ating Panginoon na siya magiging basihan ng kanyang pagbibigay ng hukom sa ating lahat. Okay, but there is a group na tinatawag na itong mga tao na ito who are not satisfied with the completeness of the Bible. And so they have to add. Dito sa banal na kasulatan, you can only see that there are 66 na aklat. Pero there are groups of people who are not satisfied with the 66, kanya mayroon silang dinaragdag. Ang sasabihin nila, hindi kumpleto yan. Bibigyan natin ng isa pa. And so, meron tayong babasahin mamaya about this pahayag. Na dito, kung babasahin po natin dito, yung aklat ng Apokalipsis. If you will turn to your book, the book of Revelations chapter 22. Sa talatang 18 at 19.
Dahil ito, ako'y naniniwala at batid ng ating Panginoong Diyos na may mga tao na hindi kontento doon sa ginawa ng Diyos. Kung saan hininto ang Diyos, hindi hinihinto ang tao, nagdaragdag. Alam ng Diyos yan, kanya itong babala. Chapter 22 in verse 18 and 19. Ronnie, meron ka? Lapitan mo yung mic. Sige. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sinuman ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nasusulat sa aklat na ito. At kung ang sinuman ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kaniyang bahagi sa punong kahoy na buhay at ang bayang banal na nangasusulat sa aklat na ito. Okay, maliwanag dito. And maliwanag na sapagkat siya ay Diyos, alam ng Diyos na in the future, from the point na sinabi ng ating Panginoong Diyos, alam niya na may mga tao na hindi kontento doon sa kanyang sinasabi. Kanya sabi niya, itong babala. Ito ang utos. Huwag niyong dagdagan yan at huwag din niyong bawasan. Pero ang tao hindi kontento doon sa kanyang nababasa, kanya ito ay kanyang dinadagdagan. At ito ang problema natin sa larangan ng pananampalataya, mga kaibigan, that if we are not well-versed and we are not reading our Bible, people who are doing this will lead us to the wrong belief. Ang pahayag ng isa sa mga alagad ng ating Panginoon Diyos, dahil kasi iisa ito, alam niya na ito ang tunay na ebanghelyo ng ating Panginoon Diyos. Ito ang tunay na sinabi ng ating Panginoon Diyos. Kanya sabi niya, ipagtanggol mo ang pananampalataya. Dito sa Judas, sa versikulo 3, 10, Judas 3, dito ay sinabi niya, contend for the faith. Sa wikang English, contend for the faith. Go ahead. Mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay magpilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakilanman sa mga banal. Okay, yan ang sinasabi ng isa sa mga alagad ng ating Panginoon Diyos na kinasangkapan na isulat itong versikulo 3 ng Judas, at sabi niya ipagtanggol. Hindi naman sasabihin na sirain yan, hindi naman sasabihin na palitan yan ipagtanggol. Kapag pinagtatanggol ito, pinangangahalagaan, binibigyan ng halaga. We have to price this because God said it. Pero dahil dun sa sila ay hindi kontento, they want the voice of the church to be an authoritative as they see in the Bible. Kabantay. Pero sabi niya hindi itong they find consolation in having what they wish, even it is not mentioned in the Holy Scriptures. So, sana po ay matuto tayo sa mga bagay na ito, sapagkat ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Noong una, kung babasahin po natin yung mga iisa dyan, tingnan natin doon sa Efeso Kapitulo 4, Ephesians chapter 4, verses 3 and 4. Na dito, makikita natin na maraming mga tao do not really believe this. They are displeased of this. Na sinabi ng Apostol Pablo kanya, yung kanilang sinasabi at kanilang ginagawa ngayon, makikita na pag-aralan natin ang banal na kasulatan ay iba't iba
doon sa ating nababasa. Ephesians chapter 4, beginning from verse 3 through 6. Go ahead, sinong man? Sige, Ephesians chapter 4, 3 and 4. 3 to 6. I'm sorry. Na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu kung paano tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Okay, itong bagay na ito, dito ang sinasabi niya na pangalagaan natin ito sapagkat meron siyang sinasabi. Ano yung mga sinasabi niya? Number 1, may iisang katawan. May iisang katawan yan, hindi maraming katawan. Isang espiritu. Pagkatapos, sasabihin niya ito, itong bagay na ito, iisang pananampalataya. Iisang pananampalataya, ay hindi mahalaga yung pananampalataya na iisa. Iisang pananampalataya na sinabi ng Judas, ipagtanggol mo yan. Manindigan ka dyan. Diyan ka mabuhay at diyan ka magpatuloy hanggang doon sa wakas. Huwag mong dagdagan at huwag mo ding bawasan. Ang sinasabi nito, one baptism. Yun, napag-aralan na natin noong nakaraan na tungkol po sa baptism of the Holy Spirit. Sasabihin ng mga tao, hindi, mayroon pang ganito Ang sinasabi ng Apostol Pablo, kinasihan ito ng Espiritu Santo, may iisang bautismo. At siguro pag-aaralan natin dyan, makikita natin kung ano ang ginawa ng mga apostol sapagkat sila ang mga sinabihan ng ating Panusos na sasabihin niya, turuan ninyo sila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na aking tinuro sa kanila. Kung ano ang kanilang ginawa, yan ang tinatawag na utos ng ating Panginoong Hesus. Isang bautismo. Pero sa ngayon, ano yung mga bagay na nakikita natin? May bautismo daw na patong ng kamay ng pastor, may bautismo na wisik, may bautismo na buhos, may bautismo daw na Holy Spirit. Pero ano ang sinabi ng banal na kasulatan? Mayroong iisa. Ano ang ginawa ni Felipe doon sa bating? Winisikan, binuhusan, pinatungan ng kamay. Ano ang kanilang ginawa? Kung babasahin po ninyo yung Kapitulo 8 ng mga gawa, mga kapatid at mga kaibigan na sumusubaybay sa palatuntunan ito, kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa Jordan, nung binautismuhan ni Juan, ganun din ang kanilang ginawa Kapwa sila lumusong sa tubig at inulubog itong si Bating. There is a going down into the water and there was a coming up out of the water. Yan po ang isang bautismo. Pero bibigyan natin ng pansin yan. Ano mga other examples of these people who are not contented, who are not happy, who are not really submissive to the will of God? Dito, alam nyo, pag-uusapan natin dito without malice, mayroon tayong nakakausap na nagsasabi na ito si pastor, ito si pastora, ito si reverend. Maraming mga katawagan But dito sa banal na kasulatan, mga kapatid, there is not a place, there is not a verse that you can find that there are women preachers, women pastors. Itong bagay na ito, pero dahil sa hindi kontento yung ating mga kaibigan, yung mga ibang mga tao ay sumasalungat sa kalooban ng Espiritu Santo. Let's read. I would like, pakibigyan mo nga ng diin itong 1 Corinthians 14:34. 1 Corinthians 14:34. Na makikita po natin dito yung bagay. Now, listen to this. Sa lahat ng ating mga kaibigan na nangangaral, listen to what the Bible says. This is the Apostle Paul inspired by the Holy Ghost. Go ahead. Ang mga babae ay dapat tumahimik sa mga iglesia
sapagkat sila hindi pinahihintulutang magsalita, kundi pasakop gaya ng sinasabi ng kautusan. Okay. Ito yung sinasabi niya. Tumahimik. Let us just be quiet, silent. Ang pinag-uusapan po dito, if you will take the whole concept of this, it is in the assembly of the church. Worship. Worship Setting. of the church. Pero ngayon sasabihin ng scripture oh women, be quiet. Hindi, maingay because siyang nagsasalita He takes the position of the man, and this is as good as usurpation. Ang sabi ng Apostol Pablo, ganito I would like to stress this, let your women Learn. keep silence in the churches. Why? Okay. Why? For it is not permitted. It is not permitted unto them to speak. Well, maraming mga discussion po rito. They will go to the extent of, mas maraming mga intelihenteng mga babae kaysa mga lalaki, taken. But what does the Bible say? What does the Bible say? Sasabihin may maraming mga tao dyan na mga kababaihan na mas marunong magsalita kaysa lalaki. Accepted. Pero what does the Bible say? Have you ever read or known na mayroong babaeng apostol? Mayroong babaeng Diakonesa. mayroon naman siguro diakonesa na sabi as far as the servers is concerned. Okay. Pero yung salitang pastora or pastora na babae, sapagkat yung pastor is seafared or presbyter or elder or bishop, overseer, yun ang mga kwan yan Ang qualification yan sa chapter 3 ng Timoteo, sabi niya that the pastor must be a Husband of hindi one. naman niya sinabi wife of one husband husband of one wife. Pero ito marami ang hindi naniniwala dyan Pumunta ka sa mga kongregasyon ng ating mga kaibigan. Marami. Sasalubong sa iyo si pastora. Sasabihin niya, magkikita mo, magagsalita doon si pastora. But this is in violation of the word of God. Let your women keep quiet or keep silence in the church. Now, we are talking about the assembly, worship ito. Where they do not get the position of being a proclaimer of the truth before the assembly of the Lord. Okay, dito. Pangalawa, alam niyo, and this is very discouraging, may mga grupo ng mga tao na in order for a person to be accepted as a real member of the church daw, that it must be voted upon by the members of the church for him to be madagdag sa grupo ng iglesia. Is this what the Bible says? Pakinggan po ninyo yung deklarasyon ng isang tao na bibigyan ko ng pansin mamaya. Sapagkat ang ating pagkaalam, hindi ba? Doon sa Kapitulo 2:47, na kapag ang isang tao ay sumampalataya, nakinig sa salita ng Diyos, nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan, nagpahayag siya ng kanyang tunay na pananampalataya sa kay Kristo, at ito ay nabautismuhan sa ikapagpapatawad ng kanyang mga kasalanan. Hindi taong magdadagdag sa iglesia Hindi taong magdadagdag doon. Hindi pinagbubutusan. Sapagkat tanging ang Diyos ang nakakaalam kung ano ang ginawa ng tao ito, hanggat ito ay gumagawa ng mga hakbangin na naayon sa batas ng Diyos, hindi po taong nagdadagdag sa anumang iglesia, kundi sa 47 ng Kapitulo 2 na magawa, ang sinasabi dito, araw-araw, yaong mga tumanggap sa kanyang mga pananalita, mga salita, ay idinaragdag ng Diyos saan? Sa iglesia, Diyos ang nagdadagdag. Pero listen to this. It is most likely that
I am quoting this, quote, "It is most likely that in the apostolic age, when there was but one Lord, one faith, and one baptism, and no different denominations existed, the baptism of a convert by that very act constituted him a member of the church, That's right. and at once endued him with all the rights and privileges of all membership. That's right. In that sense, baptism was the door into the church. Now, if it is different, and while the churches are desirous of receiving members, they are wary and cautious of that they do not receive unworthy persons. The churches therefore have candidates come before them, make their statement, give their experiences, and then the reception is decided by a vote of the members. Okay. Saan ko nakuha ito? Hindi ko ba magitin ang nakuha ito, pero magmasid kayo. The Standard Manual by Edward Hiscox. Page 22. Ito po. Now, anybody who is doing this is going against what the Bible teaches. Go ahead. At least naging honest naman po siya sa unang At the start. parte. At the start. Opo, naging honest naman po siya sa unang parte ng kanyang pagsasaliksik na noong unang panahon, ganito. Pero yun nga lang po, mahirap naman na from the very start, ang Diyos ang nagtatag, ang Diyos ang naglagay ng lahat-lahat ng panuntunan ng iglesia, tapos sa bandang dulo, mas magaling na tayo ngayon. Eh, Lord, madami na Sila lang. Kaya kami na lang po ang magde-decide kung sinong ililigtas namin, sinong tatanggapin naming kapatid. Tsaka wala ka nang pakialam doon, church na namin to eh. Parang ganun po ang gusto niya palabasin dyan. Okay, now it's different. How is it different now? Okay, tama yun, Ronnie. Ang sinasabi po rito, itong bagay na ito, by what authority was it made different? God's word does not change. That's right. And he's honest with that. Okay. God's word does not change. And so, itong bagay na ito, if God's word does not change, who changes? Or who changed? Okay, mga dito dahil kasi sinabi din nila na mismo itong aklat nila nagsasabi na itong mga taong ito ang gumawa niyan at hindi galing sa ating Panginoong Diyos. Why? The church therefore have candidates come before them, make their statement, give their experience, and then the reception is decided by the vote of the members. Talamak na itong practice sa larangan ng mga denominasyon. Kanya, doon sa mga services na inaatin natin nung high school tayo, naglibot tayo eh. And so we have made comparisons of this na mayroong tinatawag na hour of testimony. Hour of telling the members their experiences. Pagkatapos say, dito ka na, you are now a Christian. By way of experience. Go ahead. Nakakatuwa nga po kasi tayo in the guise of religion and in the guise of yung pagiging honest. Kagaya ng writer na ito na tinatalakay po ninyo. Ang lahat ng sasabihin niya, the Word of God does not change. Ganito ang practice noong una. Ganito talaga ang pagiging Kristiyano. Ganito talaga. And lahat ng mga bagay-bagay na ibibigay niya ay totoo nga pong mababase sa kasulatan. Yun nga lang yung singit, yung idinadagdag. Dahil ginawa niyang blanket muna, okay, katanggap-tanggap nga naman sa lahat-lahat. Maganda nga naman pakinggan. Ito ay sa otoridad ng salita ng Diyos. Ito ay sa background din, sa history, gawain ng mga naunang Kristiyano. Pero sasabihin niya, ngunit sa panahon natin, ganito. Ganito na. Eh di, sinalungat niya yung kanyang unang-unang isinulat. Pero ganyan po ang nangyayari talaga ngayon sa mga religious practices. Okay, this is under the Standard Manual. Ito, the Standard Manual of or for may grupo na ito. Now, kung banggitin ko man ito ay grupo ng mga Baptist churches. Ito yung nandyan ang manual nila eh. Pero, let's go forward on this. And I hope, brethren, friends, let us search the Holy Scriptures.
Itong bagay na ito ay sinabihan na tayo ng ating Panginoon Diyos, you sin because you do not know the Scriptures. Noong panguna, sinabi na niya, my people are destroyed for lack of knowledge. Itong bagay na ito ay hindi natin sinasabi na alam natin lahat ng Scripture. We are saying here, what we read is what we preach. What we see is what we try to correct. Itong bagay na ito, if there is anybody na hindi sila nagsasabi na ang salita ng Diyos ay kailanman ay hindi nababago, it is in the writing of the book of Matthew, chapter 24 and verse 25. But there are churches, again, who are not really very, very much convinced about the book of, or the Word of God. If you read the book of Matthew, chapter 28, 28, Matthew 28, nung sabihin ni Kristo doon sa 18, 19, and 20, all authority, lahat ng kapamahalan o kapangyarihan ay doon sa langit at dito sa lupa, pinagkaloob na sa akin. Ano ang kanyang inuutos? Humayo kayo, gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Ano ang sinasabi? Nabautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. On the other hand, doon sa Marcos, sabi niya, magsiyaan niya kayo at ipangaral ninyo ang Ebanghelyo sa lahat ng mga kinapal. Ano ang sumunod doon? Ang sumasampalataya at mabautismuhan, yun ang maliligtas. Pero dito ang sabi niya, ipangaral ninyo, pangaralan ninyo sila, gawin ninyo silang estudyante. Dito ang sabi niya, ipangaral ninyo ang Ebanghelyo bago ninyo sila mabautismuhan. Pero ano nangyayari ngayon? Gagawin nila, bautismuhan muna bago pangaralan. So, it is a direct violation of God's will. And this, iba nagpapakita na hindi kontento ang ating mga kaibigan na ito doon sa sinasabi ng banal na kasulatan, regardless of what Bible or what translation or what version you will use. Ganyan din, because I checked. I have 22 different versions in my office. And I check on this, and there is no contradiction at all. Ganyan din ang sinasabi. So, ito makikita natin, mga kaibigan, yung hindi pananatili ng mga tao, maraming mga tao sa batas ng ating Panginoon Diyos. Anong ginawa ni Pedro nung kapanahunan na siya ang unang nagbigay ng pahayag, sermon, in the book of Acts? Hindi ba siya nagturo? Hindi ba siya ang unang ipinahayag niya si Kristo na ito. Come again? Si Kristo napako sa krus. Oo, itong pundasyon ng pananampalataya. Hindi pwedeng magsisi itong mga tao na ito hanggat hindi nila napakinggan na yung palang ipinako nila sa krus, yun na nga ang kanilang hinihintay. And so they understood it. And they repented at sinabi, ano ang gagawin namin? Ano sabi? Yung mga musmos, yung mga sanggol, hindi makapagsasabi ng ganyan. You cannot teach yung infant. And even you cannot baptize them. Otherwise, sapagkat ang baptism lubog, hindi nga yung wisik, hindi rin yung buhos, hindi rin yung patong, or just anything except lubog. Why? Dahil ito ang sinasabi, namatay tayo sa kasalanan, kaya tayo ay ilibing, and this is, I think we discussed about 6 of the book of Romans 6. chapter 3, verse 3 and 4. Opo. It is a burial, and there is a resurrection. Okay, yung mga iba, alam niyo, natalakay na natin ito, natalakay na ninyo ni kapatid na Philip, tungkol sa bagay na ito, but gusto kong bigyan ng din, saan ba nanggaling ito? Yung salitang, yung doktrinang pananampalataya lamang, ano ba sinabi niyo na nakuhan? Saan ba nanggaling yan? Sino ang author yan? Sino ang nagsingit? Doon sa parte ng banal na kasulatan na mas magaling sa Diyos baka nakalimutan ng Diyos nun, isingit natin ito. Tingnan ninyo yung kapitulo, dito sa Roma yan Roma. Oo. Sino ang author yan?
Sino ang author yan? Alam niyo itong tao na ito, Nagprotesta po siya. nagprotesta, kinik out ng grupo niya eh. Kanya, nagprotesta and he made a 100 na challenges against his church. And thus he was excommunicated. And then, gumawa siya ng kanyang aklat at pagkatapos, isiningit yung salitang only. Only. Kilala ho ba ninyo kung sino ito? Kilala ba ninyo kung sino ito? At saan niya isiningit yan? Now, let's look at the book of Romans chapter 5. Magkaminsan tawag sa kanya the father of Protestantism. Aha. Yan ang kanyang taguri sa kanya. So, ito, the father of Protestantism or the Protestants group, this is your father. Kasi nagprotesta. Kasi nagprotesta. Don't include yung mga hindi nagprotesta. Hindi kasali dun sa Protestant group, yung mga hindi nagproprotesta. Bagamat ako protestante, I protest against false religion. I protest against false doctrines. Sasabihin nila sa akin, Mr. Cariaga, protestante ka ba? Let's make that clear. I am not within the group of Martin Luther. I am with the group of these people who are protesting against error. So, itong bagay ito, Romans chapter 5, verse 1. Pakibasa mo nga, Tonton? Tagalog yan, di ba? Sige, pakibasa. Verse 1 po. Yaman nga na mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Okay. Pananampalataya, isiningit niya doon sa lamang. Yung salitang lamang is nowhere found even in the original text of that verse. Pero ito yung kinuha dahil mas madali yan eh. Mas madali yan. Sinubrahan naman ito ating mga kaibigan. Sasabihin niya, sumampalataya ka lamang. Magsabi ka ng praise the Lord or hallelujah. Ipatong mo yung kamay mo doon sa radyo. Ipatong mo yung kamay mo doon sa television, may pananampalataya ka na. O kaya, pag sinabi kong amen, sabihin mo ding amen. Yan ang nagsasabi na ikaw ay may pananampalataya, kapatid. Ikaw ay ligtas na. Sino nagsabi? Si Martin Luther. Anong sinabi ng Diyos? By faith. Hindi na si only. Sapagkat kapag kasasabihin mong by faith, at tama ito, Inclusive. At saka mali si Santiago. Ilang Espiritu Santo ang bumabay sa kanila? Dalawang nag-aaway? Hindi. They were only guided by one Spirit. And this is the Spirit of truth. And this is yung Espiritu ng pagkakaisa at hindi Espiritu ng pagkakaibuan. Babagi. Okay. Siguro mayroon pa dito yung mga bagay na binabigyan natin ng pansin. Itong ating bibigyan ng pansin, that some people become displeased with the divine order and would wish to change the doctrine of Christ. Itong bagay na ito. So, kagaya ng aking sinabi, maging ang mga apostol, alam nila na sinabi na nun eh. Okay, let's go back to the book of 2 Timothy. Let's go back to the book of 2 Timothy. Tignan po natin ito and himay-himayin po natin. Kayong mga aming masugid na tagapakinig. Please, if you have any question, if you have some comments on this, please call us up. 0918-909-2645 ang ating cellphone. Ang ating office, 741-2677 at doon sa ating tahanan, 741-2742. Yan po ang ating mga contact numbers and we would like to hear from you as others are calling us. In fact, meron tumawag sa atin na is asking about rapture. Rapture daw. Biniro ko siya eh. Anong rapture? Appendicitis? Hindi po, Pastor. Sabi niya, yung pagdating ni Kristo. And we will try to, again, sapagkat nasabi ko na nung una yan eh, marami naniniwala dito sa rapture na ito eh.
And we will discuss that in accordance to what the Bible says. But let's go back to the book of 2 Timothy. 2 Timothy chapter 4. Basahin na natin. Ronnie, makibasa muna lang siguro. Sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay, at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian ay inaatasan kita. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtitiyaga at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tainga ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ang kanilang mga tainga at babaling sa mga katang-isip. Okay. Well said, well read. And I hope well understood itong bagay na ito. Hindi po nakakapagtaka. Bagamat gano'n doon sa verse 2 na yan, anong sinabi niya? Pangaral mo ang salita. Pangaral natin ang salita. Kapanahonan man, hindi kapanahonan, si gusto niya o hindi, we have to declare the truth. The whole counsel of God. Magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtitiyaga. Manaway, marami kasing pasaway. So, itong bagay na ito, maraming mga bagay na bibigyan natin. Huwag mong sasabihin, tumitira ka na. Hindi yun ang pagbibigay ng paalaala ito. Sapagkat alam ng Diyos, nung paano, Old Testament, alam ng Diyos na may mga tao talaga na gustong baguhin Totoo ba? Totoo. Sige, basahin natin yung Deuteronomy. Deuteronomy chapter 4, makikita po natin dyan. In verse 2, tuntun, pakibasa mo yung kapitulo 4 sa talatang 2 ng Deuteronomy. Alam na ng Diyos sapagkat siya ng Diyos, alam niya na may mga tao na babaguhin ang kanyang sinabi. Go ahead, verse 2. Huwag ninyong daragdagan, ni babawasan ang salita na aking iniutos sa inyo, upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniuutos sa inyo. Okay. Sinabi na niya noon Noon pa yan, mayroon ng mga kagaya ng mga ating mga kaibigan ngayon na hindi kontento doon sa sinabi ng Diyos Okay. Noong kapanahunan naman ni Apostol Pablo, itong bagay na ito, babala ito. And this will be our last na bigyan ng pansin. Galatians chapter 1. Sige. Siguro, Rene, ikaw bumasa dito. You give emphasis on this. Galatians chapter 1. Let's begin from verse 8. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain. Gaya ng aming sinabi noong una, at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sinuman ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay hayaan siyang sumpain. Very well said, di ba? Ito'y babala at paalaala sa ating mga kaibigan na binabago ang salita ng ating Panginoon Diyos. With that, let us learn how to pray, Thy will be done. And so, sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid na nakinig, maraming salamat po. At ang ating technician, dito na. Maraming salamat, technician. At kami ay yung inalalayan. At sa pamagitan ng inyong istasyon, marami pong salamat. And good morning. All things are ready, come to the feast. Come, for the table now is spread. Ye famishing, ye weary, come, and thou shalt be richly fed. Hear the invitation, whosoever will. Hear the invitation, whosoever will. Praise God for full salvation, whosoever will. For whosoever will. All things are ready, come to the feast. Come, for the door is open wide. A place of honor is reserved for you at the
the Master's side. Hear the invitation